Tinalakay ng pangkat-12 ay ang tungkol sa tula, na kung saan ang tula ay isang anyo ng panitikan na naglalaman ng masining na pagpapahayag ng damdamin, kaisipan at karanasan. Mayroon itong 7 importanteng panahon sa panulaang Pilipino. Una ay ang matandang panahon, pangalawa ay ang panahon ng Kastila, pangatlo ay ang panahon ng propaganda at himagsikan, pang-apat ay ang panahon ng Amerikano, pang-5 ay ang panahon ng Hapon, pang-6 ay ang panahon ng Bagong Lipunan at ang pang-7 ay ang kasulukuyang panahon. Ang tinalakay naman ng pangkat-11 ay ang tungkol sa estruktura ng tula, na kung saan ang tula ito ay naglalayong ipahayag ang ating damdamin sa malayang pagsusulat. At mayroon din itong tugma, tono at sukat. Tinalakay naman ng pangkat-10 ay ang idioma at tayutay sa pagbuo ng tula, na kung saan ang idioma ay isang pahayag na may hindi literal na kahulugan na nagpapahayag ng kaugalian at pananaw ng lipunan, habang ang tayutay naman ay ginagamit upang maging masining ang tula. Ang tinalakay naman ng pangkat-9 ay ang kahulugan ng nobela, kasaysayan ng nobela at katuturan ng nobela, na kung saan ang nobela ay isang anyo ng panitikan na mas detalyado kaysa sa maikling kwento. Kasaysayan nito ay mula sa mga agdang pangrelihiyon noong Kastila hanggang sa makabago at eksperimento sa kasulukuyan. Ang uri naman ng nobela ay ang nobelang pangrelihiyon, mapaghimagsik at pangkaaliw. Ang tinalakay naman ng pangkat-8 ay ang mga elemento ng nobela. Mayroon itong tauhan, takbuhan, banghay, pananaw, tema, damdamin, pamamaraan, pananalita at simbolismo. Tinalakay naman ng pangkat-7 ay ang tungkol sa dula, na kung saan ang dula o drama ang pinapangunahing sangkap at component ng teatro o sining dulaan. Mayroon itong kahalagahan ng dula, katangian ng dula at uri ng dula. Tinalakay ng pangkat-6 ay ang mga elemento ng tula tulad ng script o nakasulat na dula, gumaganap o aktor, dialogo, tanghalan, tagadire o direktor, manonood at tema. Mayroon din mga sangkap ng dula. Ito ay ang takbuhan, tauhan at kwento ng dula. Ang tinalakay naman ng pangkat-5 ay ang tungkol sa mga spoken word poetry, na kung saan ito ay ang pagsasaad ng kwento sa pamamagitan ng isang tula. Ito ay isang anyo ng tula na kung saan ang may akda ay naglalahad ng tula sa madlang tao sa pamamagitan ng pagsasalaysay o narration. Tinalakay ng pangkat-4 ay ang tungkol sa pagsulat ng comics, na kung saan ang comics ay isang anyo ng sining na nagsasama ng mga larawan at teksto upang magkwento, at tinalakay din nila ang mga pangunahing at bahagi ng comics at hakbang din sa pagsulat ng comics. Tinalakay naman ng pangkat-3 ay ang tungkol sa pagsulat ng story concept at sequence ng isang dula, na kung saan ang story concept, ito ay karaniwang maikli lamang ito, iisang pahina, dahil inaayos pa lamang ito ang ideya ng dinedevelop na dula. Ang sequence outline naman ang listahan ng pagkakasunod-sunod ng mga eksena o mahahalagang pangyayari sa dula. Tinalakay naman namin at ng pangkat-1 ay ang tungkol sa poetika at ang konteksto nito, na kung saan ang poetika ng isang manunulat ay ang sarili niyang definisyon sa panitikan. Dito malalaman kung ano sa tingin niya ang esensyal na katangian ng isang maikling kwento, tula o dula.